Tahimik na nagmamasid sa kalayuan si Margaret, habang hawak-hawak ang litrato ng kanyang mga yumaong magulang. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi, habang inaalala ang kanyang nakaraan. Magsasalita na sana siya, nang sumulpot sa kanyang likuran ang kanyang kaibigang si Janine. Nakahanda na ang lahat. Ikaw na lang ang hinihintay, Margaret. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Tanong ng kanyang kaibigan, saka tumabi sa kanya. Sumimsim siya ng red wine sa kanyang wine glass, saka mahinahong tumango. This will be the end of their era, dahil parating na ang tao sisira sa buhay nila. Saad ng dalaga, saka kinuha ang susi ng kanyang kotse sa lamesa na gawa sa marble. Talaga ba masakit ang ginawa nila sa'yo? At ganun na lamang ang galit mo sa pamilyang yon? Tanong sa kanya ni Janine. Habang naglalakad sila papuntang garahe, kung saan punong-puno yun ng mga sasakyan na may iba't ibang modelo. You have no idea how much they hurt me, Janine. No one knows my pain, and I don't think someone will understand it. Wika niya, saka binuksan ang passenger seat at umupo roon, habang umikot naman si Janine para makasakay sa driver's seat. Napatingin siya sa salamin ng sasakyan at kitang-kita niya ang kanyang refleksyon sa mga sandaling yon. Halata ang galit na gumuhit sa kanyang mga mata. Ilang saglit pa, pumikit siya at pilit ipinilig ang kanyang ulo. Habang nasa biyahe papunta sa poblasyon ng mga Borromeo, tahimik lang siya talagang nakatatak sa kanyang isip na baka sakaling magbago ang lahat. Baka pwede pa magbago ang ikot ng tadhana. Ngunit ibang simoy ng hangin para sa babaeng sinaktan ng nakaraan at may malalim na sugat. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo, Baltasar. Wika niya habang nakatingin sa nakabukas na bintana. Ang nag-iisang Baltasar Borromeo ang siyang dahilan ng pagkawasak ng kanyang buhay. Kilala ang prominenteng lalaki na si Baltasar pagdating sa larangan ng negosyo bago pa man ito pumasok sa mundo ng politika. Alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat para bumagsak ang mga Borromeo. She will make sure na magdudusa ang mga ito. Nang makarating sa poblasyon, bumungad sa kanya ang simoy ng hangin ng plantasyon ng abaka. Hintayin mo lang sandali. Lalabas na sa mga oras na to ang Jeep Wrangler ni Trevor. Buti na lang nasa States pa ngayon ang pinsan niyang si Nathaniel Borromeo, kaya madali mo magagawa ang plano natin. Wika ni Janine sa kanya, saka binitbit ang maleta niya, saka tinabi sa gilid ng kalsada. Inubad niya ang suot na sunglasses, saka tumingin sa paligid. I can handle myself now, Janine. Umalis ka na at baka mabuking pa yung mga plano natin. Hinalikan siya sa pisngi ng kaibigan, saka kumindat sa kanya na parabang confident ito na magagawa nga ang binabalak nilang plano. Si Trevor Borromeo, ang nag-iisang anak na mag-asawang Borromeo. Alam niyang isang delikadong misyon ang kanyang gagawin. Pero, kailangan niya yon para makamit ang hustisya para sa mga magulang niya. Nang makaalis na ang kaibigan at tanging siya na lang ang naiwan sa kalsada, tahimik siyang naghihintay kay Trevor at gaya nga ng inaasahan niya, dumating ang sasakyan ng lalaki. Are you lost, miss? Kasing lamig ng yelo ang boses nito. Pilit niya itinago ang tagumpay na nararamdaman sa pamamagitan ng tipid ng ngiti. Tumango siya sa lalaki at nagkunwari pang nahihilo. Mukhang ang layo na nilakad mo. Paano ka napadpad sa poblasyon ng mga Borromeo? Seryosong tanong sa kanya ng binata habang hinahatak nito ang kanyang maleta. I just got lost. Tipid na wika niya. Saka sinundan ng binata sa sasakyan nito. Tumango naman ang binata sa kanya at tila kumbinsido ito sa sinabi niya. Lihim siyang napangiti dahil gumana ang unang hakbang ng kanilang plano. Pinapasok siya nito sa sasakyan ng lalaki, saka umikot para sumakay sa driver's seat. May pamilya ka ba sa bayan? Mukhang turista ka naman at mukhang mayaman. It made me wonder ba't ka napadpad sa lugar na to.
Derechahang tanong sa kanya ni Trevor, saka siya sinuotan ng seatbelt. Para maging asawa mo, and to be the downfall of Borromeos. Bulong niya sa gilid habang nakadungaw sa bukas na bintana. What did you say, miss? What's your name pala? Biglang tanong nito sa kanya kaya napabuntong hininga siya ng malalim. Just call me Margaret. Margaret Araneta. Saad niya. Tumango naman si Trevor sa sinabi niya na siyang dahilan para kumuyom ang kanyang kamao. Hindi niya akalain na darating siya sa pagkakataon na kailangan niya magsinungaling. At ibang ginamit na apelyido, alang-alang, sa pangalan ng paghihiganti. Lumipas ang ilang minuto at nakarating sila sa bayan. Doon niya nakita ang mga masasayang mamamayan ng poblasyon. Nang makababa siya ng sasakyan, sunod-sunod na sigaw ang kanyang narinig. Senyorito Trevor! Sino ang babae na yan? Asawa mo na ba yan, iho? Tanong ng isang matandang babae na may bitbit ng basket na punong-puno ng gulay. Napasuot siya ng kanyang sunglasses sa sobrang taranta at hindi niya alam ang gagawin. Wala sa plano niya na dudumugin siya ng mga tao at aakalaing asawa ng kanilang senyorito. Nako manang Choleng, hindi ho. Tignan mo naman ang babaeng kasama ko. Sobrang napaka-sopistikada. Amoy mayaman samantalang ako amoy ama ka lang. Saad ng binata sa katumawa ng malakas. Saglit na tumigil siya at naistatwa sa kanyang kinatatayuan. Dahil hindi niya akalain na ganun pala kagwapo sa personal si Trevor. Pinagmasdan niya lang na mabuti ang lalaki. Lalo na at napukaw ang kanyang atensyon sa kulay asul nitong mga mata. Umiigting ang panga. Bumagay din sa maliit na mukha ng lalaki ang ilong nitong matangos. Halatang halata sa kanya na merong lahing banyaga. Why? Is there something wrong with my eyes? Tanong sa kanya ni Trevor pero umiling siya. I want you to marry me. Napakislot siya dahil kahit siya mismo nagulat sa binitawang salita. Sa mga oras na yon, gusto niya ipukpok sa kanyang ulo ang isang hollow blocks na natatanaw niya sa di kalayuan dahil sa katangahan. Chill, kanina lang naliligaw ka. Ngayon naman gusto mong pakasalan kita. Natatawang Saad ng binata sa kanya habang inaalalayan siya nito papunta sa gilid ng kalsada. Ewan ko sa'yo, Trevor. Hanapan mo na nga lang ako ng pwedeng matuluyan dito kahit apartment lang. Saad niya, saka biglang napatigil ng ma-realize ang kanyang salitang binitiwan. Galing ka bang syudad? Walang apartment sa poblasyon na to or boarding house na sinasabi mo. Pero may alam ako lugar na pwede mo matuluyan kahit pansamantala lang. Saad ng binata sa kabinitbit nito ang maleta niya. Trevor? Saan ka ba galing, iho? At mukhang may kasama kang babae. Sino siya? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Manang Laura. Ang naging yaya nito simula bata pa lang. Tumangulang siya sa kahinikit papasok sa kanilang veranda ang babae, saka pinaupo sa upuan na gawa sa ratan. Halos pakiramdam niya sa sabog na ang puso niya. Nang sandaling maamoy ang pabango nito. Gusto niya man sanang dalhin sa kanilang mansyon ang dalaga, pero hindi niya alam kung paano sasabihin sa ama. Kaya mas mabuting sa rest house na lang muna niya patutuloyin ang dalaga. I just met her kanina, Manang Laura. Her name is Margaret Araneta. Saad niya sa kainutusan ng isa nilang kasambahay para kumuha at maghanda ng merienda. Yumuko naman si Margaret saka lumapit kay Manang Laura para magmano. Lihim siyang napangiti dahil sa kanya nakita. Ipinilig niya ang kanyang ulo, saka napatingin ulit sa gawin ng dalaga. Ano ba talagang gusto mo sa poblasyon na to? Gusto mo bang mapabilang sa mga magsasaka namin? O sa mga babaeng gumagawa ng mga materyales na gawa sa abaka? Seryosong tanong niya, saka inabot sa dalaga isang baso ng juice at sandwich. Wala lang. Someone told me na maganda raw ang place na to. Sa gusto kong magtinda, gusto kong maging baker sa isang bakery dito. May alam ka bang pwesto? Diretso ang tanong ni Margaret sa kanya, sa kinagatan ng sandwich nito. Napahagat siya ng ibabang labi, dahil sa nakita niya. Hindi niya alam kung ba't siya pinagpapawisan,
Ang alam niya lang, iba ang tibok ng puso niya sa tuwing nakikita niya ang mga mata ni Margaret. Magpahinga ka muna dyan. Tutal malapit na rin sumapit ang gabi. Delikado na lumabas. Bukas na lang kita igagala sa poblasyon. Saad niya sa dalaga sa kamabilis na umalis sa harap nito, kasabay ng paghawak nito sa dibdib. Who are you, woman? And why are you making me feel this way? Tanong niya sa hangin at nagbabaka sakaling marinig ang kanyang hinaing. Tumalikod na siya sa dalaga at agad na napahawak sa kanyang dibdib dahil hindi niya alam kung ba't ang lakas ng tibok ng puso niya. Hindi niya napansin ang pagring ng cellphone niya pero nang mapansin ang name ng caller, agad niya itong sinagot. Yes, Dad. Ba't po kayo napatawag? Saad niya at pilit itinago ang takot sa boses. Kilala ang kanyang ama na si Baltasar Borromeo na matinik at walang kinatatakutan, pero nirerespeto pa rin ng mga tao. Umuwi ka naman, Sean. May sasabihin ako sa'yo. I need you now and don't make any excuses, young boy. Saad ng kanyang ama sa kabilang linya, kaya hindi na siya agad nakapagpaalam pa sa dalaga. Mansyon. I just wonder kung ang mansyon niyo ba ay may dugo ng mga taong pinatay niyo para maging matatag ang pundasyon. Gigil na saad niya nang marinig ang pag-uusap ng mag-amang Borromeo. At tama nga ang hinala niya na parang pusa na sumunod sa utos ng ama ang lalaki. Sa mga sandaling yun, iniisip niya kung paano pikutin ang uniko iho ni Baltasar. Ano nga ba ang dapat niyang gawin sa mga taong mahilig mang-abuso? Yun ang nasa isip niya hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Iha, kumain ka na roon. Inandaan na kita na makakain mo. Mahinang saad sa kanya ni Manang Laura at mahinang tinapik ang kanyang balikat na para bang ginigising siya nito. Tumango na lamang siya at itinali ang kanyang mahabang buhok. At nang sandaling tignan niya nakabukas sa bintana, isang nakasisilaw na ilaw ang bumungad sa kanya. Damn this life. Ba't ko ba pinili mapunta sa lugar na to? Nakakainis. Wika niya, saka mabilis na tumayo sa kama at pumunta sa kusina kung saan naroon si Manang Laura at abala ito sa paghahanda ng pagkain niya. Iha, kumain ka lang dyan. Hindi ko kasi alam kung anong paborito mo kaya pinagluto na lang kita. Sana magustuhan mo. Saad ni Manang Laura sa kanya at tipid na ngumiti. Where is Trevor nga pala? Tanong niya habang sinusubo ang hotdog. Naku, huwag kang mag-alala sa isang yun, Iha. Pumunta lang siya ng mansyon dahil hinahanap na siya ng kanyang ama. Mukhang maangas na ang isang yun, pero tiklo pa rin yung pagdating kay Baltasar Borromeo, ang kanyang ama. Sa sobrang angas din po ba? Pumapatay din siya ng mga tao? Mahinang tanong niya sa matanda. Pilit na itinatago ang galit na nararamdaman. Manang Laura, pwede mo po ba akong samahan papunta sa kanilang mansyon? I just want to go there para makilala ko rin po ang parents ng taong tumulong sa akin. I want to thank them for raising Trevor as a good person. Paklang saad niya at halos masuka sa sinabi niya. Tumango lang si Manang Laura sa kanya, kaya mabilis niyang tinapos ang pagkain niya, saka mabilis na ininom ang kape na nasa lamesa at mabilis na kumapit sa braso nito. Sasamahan niyo ako, Manang Laura, sa ayaw at sa gusto mo. Natatawang saad niya sa kinuha ang isang ubas sa ibabaw ng refrigerator sa kinain yon. Ikaw talagang bata ka. Ang pilya mo. Saglit lang, tatapusin ko lang tong ginagawa ko. Saad ni Manang Laura sa kanya at hinubad ng apron, saka siya sinamahan papunta sa mansyon ng mga Borromeo. I heard you brought a woman sa rest house. Sino ang babae ng Trevor? Kailan ka ba makikinig sa akin na bawal kang magdala na ibang tao sa pamamahay ko? Bungad na saad sa kanya ng amang si Baltasar Borromeo. Nakayuko lang ang ulo niya at naghihintay sa parusa ng kanyang ama. Pero alam niya hindi niya pwedeng paalisin ng bahay si Marga. Unang kita niya pa lang sa dalaga, alam niyang magiging asawa niya na ito. Weird man kung isipin, pero mukhang na love at first sight siya sa dalaga. Dalhin mo siya sa asyenda bukas. Hayaan mo siyang magbilad ng mga pananim natin sa plantasyon. Hindi ko alam, pero iba ang pakiramdam ko sa babaeng yan.
I want to know her. At kung saan siya galing. Naiintindihan mo ba ako, Trevor Borromeo? Tanong sa kanya ng ama kaya tumangulang siya at mabilis na umalis sa study room ng ama. Isang malalim na paghinga ang kanyang ginawa at akmang aalis na sana ng mansyon nang makita ang dalaga sa malaking gate nila. Naabala sa pakikipag-usap sa gwardya pero mukhang pinapaalis ito kaya mabilis siyang lumabas ng mansyon at sinalubong ang dalaga. I know her, Mang Juan. Bumalik na lang po kayo sa duty niyo. Ako na pong bahala dito. Saad niya sa kinawayan ng dalaga at pinapapasok sa mansyon nila. Ang laki pala ng mansyon niyo. Hindi mo man lang sinabi sa akin na isa ka palang heredero. Natatawang saad ng dalaga sa katiligdan ng buong paligid. Ang ganda rin ng mga halaman. Can I take a picture of it, Trev? Seryosong saad ni Marga sa kanya, kaya tumango siya para sumang-ayon sa kagustuhan nito. Hindi niya alam kung ba't natutuwa siya kapag nakikita niya nakangiti ang dalaga. Inilabas niya ang isang box mula sa paper bag na kanyang hawak-hawak. Inabot yun sa dalaga. I have something for you. It's sopia de ube. Hindi kasi ako kumakain yan kaya sana magustuhan mo. Sa'yo na lang. At tayo na nga at bumalik tayo kay Manang Laura. Baka hinahanap na ako nun. Saan niya? Saka hindi na lumingon pa sa mansyon. Sa kabilang dako naman, napansin niyo ni Marga. Pilit niya itinatago ang kanyang matamis na ngiti. Ang init na nararamdaman para kay Baltasar. Hindi pa handa ang lahat at nasa unang hakbang pa lang siya sa kanyang plano. Ano nga ba ang plano niya? Plano niyang lumapit sa buhay ng binata at papahirapan niya ito. Gagawin niyang baliw ang uniko iwan ng mga Borromeo at iiwan niya ito sa ere. Masarap ba magluto si Manang Laura? Tanong niya habang naglalakad sila papunta sa bayan. Hindi siya pinansin ng binata dahil abala ito sa pagbati sa mga tao na nakakasalubong sa daan. May inutos lang sa akin si Manang Laura, kaya kailangan nating dumaan sa palengke. Saad ng binata sa kanya, saka hinatak ang kanyang braso, papasok sa loob ng mainit at maraming tao. Ganito ba talaga kapag palengke? Inis na wika niya sa sarili, habang hawak sa laylayan ng t-shirt ng lalaki. Manang Ida, kukunin na raw po ni Manang Laura yung papaitan na pinaluto niya sa inyo. Wika ng binata sa isang matandang babae. Naabala ngayon sa pagsasandok ng mga ulam. Ano ba ang okasyon sa inyo, Senyorito Trevor? Minsan lang mag-order ng papaitan si Laura sa akin ah. Sino ba ang babaeng kasama mo? Tanong na matanda sa binata, pero isang ngiti lang ang sumilay sa labi ni Trevor. Magiging asawa ko po soon, Manang Ida. O siya, alis na po kami. Saad ni Trevor saka mabilis na umalis sa lugar na yon. Habang abala ang binata sa pag-aayos ng mga pagkain kailangan ni Manang Laura, nabaling ang atensyon niya sa isang lalaki na nakaitim na t-shirt at makeup na matalim ang tingin sa kanya. Nang mapansin niya ito, na nakatingin din sa kanya, mabilis niyang sinundan ang lalaki. Sigaw ni Trevor, pero hindi niya yun pinansin dahil nakasunod pa rin ang tingin niya sa lalaking sobrang pamilyar sa kanya. Hindi niya na nasundan ang lalaki dahil tuluyan na itong nawala sa kanyang paningin. Napahilamos siya ng mukha at hindi alam ang gagawin. Siya nga pala, kailangan kong bumalik sa syudad para sa isang board meeting ng kumpanya namin. Do you want to come? Pagyaya sa kanya ni Trevor nang makabalik na siya sa katinuan. Tumango siya sa kagustuhan ng binata. Isang plano na nasa isip niya. Lalasingin niya ito at kapag wala na ito sa wisyo, yayayain niya itong pakasalan siya. Sounds pathetic, right? Pero lahat ng yon gagawin niya para makuha ang hustisya na ipinagkait sa kanya ng mundo. You don't know what I've been through with your family, Trevor. Mahinang saad niya habang nakasunod sa lalaki. Nang makabalik sa rest house ng mga Borromeo, kinuha niya isang makapal na kwaderno. Doon isinulat ang plano na dapat niya gagawin. How to seduce him. Mukhang ang bait niya at sobrang inosente. Kaya hindi ko alam paano gisingin ang natutulog na leon sa loob. Stress na saad niya, saka napahilamos ng kanyang muka. Inis siyang napahiga sa kama at itinapon sa sahig ang kanyang journal.
Napatulala siya sa kisame at dahan-dahan na siyang kinain ng kadiliman at kaantukan. Kinabukasan, ay abala sa pagtulong sa plantasyon si Trevor. Kaya siya napag-utusan ni Manang Laura na dalhan ng pananghalian ng binata. Ito ang dalhin mo sa kanya, iha. Paborito naman niya ang sinigang na hipon. Binaunan ko na rin siya dyan ng juice. Saad ni Manang Laura sa kanya, saka ibinigay ang paper bag na may lamang baunan. Kinuha niya ang straw hat na nasa itaas na aparador at isinuot yon at masaya naglalakad papunta sa plantasyon. Ilang batang babae ang kumuway sa kanya at pinuri ang kanyang angking kagandahan. "Senyorito Trevor, andyan na ang asawa mong si Marga." Saad ng isang bata na sinundan pa ng ilang magsasaka. Kanina pa niya hinahanap si Trevor. Pero, hindi niya yun mahanap hanggang sa dumako ang tingin niya sa isang lalaki na topless. Walang suot na sombrero at naliligo na sa sobrang pawis. "Oh, andito ka na pala, asawa ko. Ba't ang tagal mo naman?" Pang-aasar sa kanya ni Trevor kaya umusok sa galit ang kanyang ilong. Padabog niyang inilagay sa lamesa na gawa sa kawayan ng pagkaing dala. "Kumain ka mag-isa mo, Borromeo. Ang suplado mo na nga, ang hangin-hangin mo pa. Ewan ko sa'yo." "Naku, nagagalit na ba ang misis ko na yan?" Pang-aasar sa kanya ni Trevor, kaya mas lalong umusok ang kanyang ilong. Nagpatuloy lang pag-aasaran hanggang matapos ang araw na yon. Tahimik na napaupo si Marga sa duya na gawa sa ratan habang nakatingin sa malayo. "I never knew choosing to live in this place was the best decision I've ever had. Pumunta lang ako dito para magiganti. Hindi ko akalain na magbabago yun pagdating na araw. Marga, I want to marry you. Gusto ko makasama ka habang buhay. I know it's weird, kasi ilang araw pa lang kitang kilala, pero I have the rest of my life to know you." Wika ni Trevor mula sa kanyang likuran. Kaya, hindi niya napigilan ang sariling malaglag sa duyan. "Ang lakas naman ng tama mo yata, Borromeo. Hindi ka pa ba nahihibang para sabihin yan? Okay ka lang?" Sunod-sunod na tanong niya sa binata at nagkunwaring nagulat pero halos maglupasay na siya sa sobrang tuwa dahil sa wakas nasunod din ang plano niya. Hindi niya akalain na magagawa niya lahat ng yon. Talagang gumana ang plano nila. "Kahit di mo na ako yayain, talagang papayag ako na maging asawa mo. You were the right one for me." Saad niya, pero halos masuka na siya na sabihin yon. At isang malakas na palakpakan ang kanyang narinig. Samantalang, tahimik lang na nakatingin sa kanya si Baltasar Borromeo. Kaya hinigit niya sa batok ang binata at mabilis yung nahalikan sa harapan ng ama nito. Kitang-kita niya ang saglit na pagguhit ng galit at inis sa mga mata na matanda. Kaya mas lalo siya natuwa sa eksenang yon. Ilang saglit pa niyakap siya ng lalaki ng mahigpit. Alam niya makakaya niya ang lahat. Basta kasama niya lang ang lalaki. Ang lalaking tulay para makamit niya ang hustisyang nais niya. Makalipas ang isang linggo na pagpapanggap na abala para sa kanilang kasal, naiwan siya mag-isa sa mansyon kasama si Baltasar. Kaya muli na namang nabuhay ang galit sa puso niya. "Nagtataka pa rin ako. Ba't ikaw ang pinili ng anak ko? Ang daming nangyari sa amin. Marami na ring babaeng dumaan sa buhay ng anak ko. Then why did he choose someone like you? Ni family background mo nga hindi namin alam." Seryosong tanong sa kanya ng matanda habang nakatukod ang kamay nito sa upuan na gawa sa marble. "Paano mo kakausapin ang taong pinatay mo? Wala ka bang utak?" Mahinang bulong niya sa kapalihim na umirap sa matanda. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Basta, pakakasalan ko ang anak mo." Umalis siya sa harapan ng matanda at pumunta sa treehouse si Trevor na ang harapan ay ang ransyo. Sa kabilang dako naman, tahimik na nagmamasid si Trevor sa malawak na lupain na pagmamay-ari ng kanyang ama. Nang biglang sumulpot sa kanyang harapan ang kanyang mapapangasawa.
Tigil-tigilan mo ako, Marga. Wala akong gana makapag-away ngayon. Tapos ka na ba sa pagtatampo? At kinausap mo pa talaga si Daddy? Inis na wika niya at mabilis na umalis sa harapan nito. Ginulo niya ang buhok na mapansin ng nakangiti na dalaga. Maya-maya, ngumiti na rin siya. Napamura pa siya sa kanyang isipan. Dahil alam niya hulog na hulog siya sa babae. Nang makababa siya mula sa treehouse, nakita niya si Marga na tahimik kinakarga ang isang pusa. I like cats. Saan mo napulot yan? Tanong niya at masayang kinuha ang pusa sa dalaga. So, you like cats, huh? Puno ng kuryosidad na tanong ng dalaga sa kanya. Matagal na. Sadyang ayaw lang talaga ni Daddy dahil allergy siya dyan. Wika nito at muling bumalik sa pagiging tahimik. I can adopt a cat. Para naman may makalaro ako at may mayakap ka. If you're not allowed, then I will take care of her. Puntahan mo lang sa treehouse para hindi ka pagalitan ng tatay mo. Seryosong wika ni Marga, kaya sobrang saya niya at niyakap siya nito. Talaga? Seryoso ka? You will really do that? Thank you, Marga. Niyakap niya ang babae ng sobrang higpit, kaya naamoy niya ang malarosas itong pabango. I can't breathe. Saad ng dalaga, kaya bahagya siyang humiwalay. Bago pa man sila makarating ng mansyon, ibinili niya muna sa isang kakilalang napulot na pusa at sinabihan na babalikan lang mamaya. Habang tahimik siyang nakamasid sa ginagawa ni Marga, hindi niya alam kung ba't may kiliti siyang nararamdaman. Lalo na nang makita niya masaya itong nakangiti. Hindi pa naman siya nababaliw, pero alam niya hulog na hulog talaga siya dito. Aalis muna ako saglit lang, Treva. I need to answer this call. Emergency lang. Paalam sa kanya ni Marga, saka mabilis na sinagot ang tawag. Samantala, magkasalubong ang kilay ni Marga habang pinapakinggan ang hinaing ni Janine sa kabilang linya. Umalis ka na dyan, Marga. Isang baliw ang binangga natin. Kung kaya niyang patayin ang mga magulang mo, kaya ka rin niyang patayin. Kaya pakiusap lang. Umalis ka na dyan. Inis na wika ni Janine sa kabilang linya. Saka pinatayan siya ng tawag nang hindi man lang siya nakakapagsalita. Nalilito man, sinunod niya ang kaibigan. Mabilis siyang bumalik sa rest house at naabutan si Manang Laura na nag-aayos ng mga plato sa hapagkainan. Tinatawag siya ng matanda pero hindi niya yun pinansin at tuloy-tuloy lang siya sa pagtakbo hanggang makarating siya sa kwarto. Nababaliw ka na talaga, Marga. Ang dami mong pinagdaanan para lang matakot sa kanila. Wika niya sa sarili at akmang tutupiin ang mga damit na nakahanger nang malaglag mula sa mga damit niya ang litrato ng mga magulang. Sa mga oras na yon, galit lang ang nararamdaman niya imbes na pagkatakot. Mabilis niyang ibinalik ang mga damit at agad pinuntahan ng binata sa labas ng rest house. I want you to marry me right now. Pasensya ka na. Hindi talaga ako makapaghintay na maging Borromeo. Wika niya sa binata. Hindi ako makapaghintay na makapasok sa mundo niyo. At tignan niyo kung paano ko sirain ang buhay niyo mag-ama. Wika niya sa kanyang isipan, saka mabilis na hinalikan ng lalaki. Tatawagan ko na si Daddy para maging witness siya sa kasal natin. Kahit sa judge na lang sa munisipyo sa bayan. Kahit saan, basta ikaw ang kasama ko. Wika ng lalaki at mabilis na tinawagan ng ama at mga kaibigan. Habang siya naman tinawagan si Janine para sa naisip na plano. Magpapakasal ka talaga? I told you na bumalik ka na dito sa Manila. Kalimutan mo na lang yung mga Borromeyong yan. Ang sabi ko kalimutan mo ang mga Borromeo at hindi maging isang Borromeo. Sigaw ni Janine sa kabilang linya. I am capable of taking care of myself. Para mas masakit ang ganti ko sa kanila. Mas masakit, mas malalim, na sugat sa puso nila. Puno ng otoridad na wika niya. At agad tinago ang cellphone nang dumating ang puting Mustang ni Don Baltasar sa harapan nila. Get in. Para maabutan niyo pa ang judge
na si Judge Perez. Pupunta yun ng States mamayang gabi. Wika sa kanila ni Baltasar, kaya wala siyang inaksayang panahon. Mabilis pa sa 4:00 na nakarating sila ng munisipyo. Doon nila naabutan ang tinatawag nilang Judge Perez. Tahimik habang nagmamasid sa kanila. Tahimik naman si Trevor habang sinusuot ang veil at ibinigay sa kanya ang isang flower bouquet. Ang puso naman ng binata, mabilis ang pagtibok. Tila ba kagagaling lang sa pagkakarera. Inilagay niya ang veil sa mukha ng babae, kaya isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Napakagandang bride ni Marga, kaya hindi niya maiwasang mahumaling palalo. At ng araw na yon, sa ngalan ng paghihiganti, nagpakasal si Marga sa isang lalaki. Bumalik na rin siya ng syudad ng araw din na yon. Ma'am Marga! Napatingin siya sa kanyang sekretarya na si Millicent, na ngayon, nagkukumahog habang bitbit ang iilang makakapal na folder. Tumaas ang kanyang kilay at inabot ang isang folder saka umupo sa kanyang swivel chair. What do you want, Millie? Tanong niya saka pinasadahan ng tingin ng isang folder. Tumawag si Sir Trevor na you will have lunch with him on Sly 7 Suites. Saad ni Millicent na ngayon hinihingal. Bahagya siyang napabuntong hininga dahil sa pagod na nararamdaman. Katatapos nila sa meeting at ngayon kailangan niyang pirmahan ng ilang kontrata. Ganito na ang kanyang buhay pagkatapos niyang pakasalan ang lalaki na kilala niya dahil sa nais na paghihiganti. Isa pala itong bilyonaryo at higit sa inaakala niya. Hindi niya inaasahan dahil akala niya nagbibiro lang ang lalaki sa kanya. Okay, tell him I'll be there. Tipid niyang wika at mabilis na pinirmahan na makapal na folder at ibinigay sa sekretarya. Cancel all my appointments. Tumango sa kanya ang sekretarya at mabilis na umalis sa harapan niya. Kinuha niya ang coat saka ang Dior na bag at mabilis na pumunta sa parking lot. Ang tunog ng heels niya ang siyang nagiging dahilan para matakot ang mga empleyado niya sa kanya. Sa bawat pagdaan niya sa hallway ng gusali, yumuyok ang mga tao at nasisilaw sa kumikinang niyang alahas. Ever since she married Trevor, buhay donya na siya. She can get everything she wants without putting so much effort on it. Isang bagay na lang ang hindi niya pa nakakamit, ang hustisyang nararapat sa kanya. Isang hilaw ng ngiti ang pumaskil sa kanyang labi nang makarating sa parking lot. Papunta na ako. Bungad niya sa tanong ng asawa at pagod na ibinagsahang katawan sa driver's seat. Okay, I will order your favorite. Malambing na wika ni Trevor sa kanya. Sa loob ng 2 taon pagkatapos niyang maikasal sa lalaki, hindi niya pa rin matutunang mahalin ang kanyang asawa dahil para sa kanya nakatali lang siya sa nakaraan. Nakatali sa isang paghihiganti na inaasam niya. Isang oras ang lumipas, nakarating siya sa restaurant kung saan may isang staff na umalalay sa kanya papasok sa loob. Sir Trevor is waiting for you, Ma'am Marga. He's on the VIP room. Ngumiti ang waiter sa kanya at isang simpleng tango ang kanya ibinigay. Her heels made a sound every time she walks. Mas lalo lumalakas ang tibok ng kanyang puso dahil pakiramdam niya may masamang balita sa kanyang asawa. Dahan-dahan siyang umayos ng tayo at binuksan ang pinto. Tumambad sa kanyang harapan ng asawa na ngayon ay may kasamang matandang lalaki. Nandito na siya, Mr. Gamboa. Meet my wife, Margaret Araneta Borromeo. Hinawakan siya sa bewang ng lalaki at maingat na pinaupo. He's one of my investors at may lead na siya kung paano mahanap ang taong pumatay sa mga magulang mo. Wika sa kanya ng asawa. Ngumiti siya ng hilaw dahil hindi naman niya kailangan ng private investigator para malaman kung sino ang pumatay sa mga magulang niya. Alam na alam niya, and all this time nagtitimpi lang siya at palihim na kinasusuklaman ang lalaki. It's my pleasure to meet you, Mrs. Borromeo. When I have received the news na may asawa si Trevor, hindi ko inaasahan na isang magandang babae pala ito. Kumindat pa sa kanya ang matanda kaya napairap siya. Mukhang napansin niyo ni Trevor,
Kaya mabilis niyang hinawakan ng tinidor para itapon sa matanda. Pero mabilis siyang napigilan ni Marga. Chill, baby. We need him, remember? Isang plastic na ngiti ang ginawad niya sa asawa. Anyway, ginawa ko na ang gusto mo, Romeo. Now, I need to go at may pupuntahan pa akong board meeting. Enjoy your lunch, lovebirds. Pang-aasar pa sa kanila ni Mr. Gamboa nang mapansin ang pasimpleng pagakbay ni Trevor kay Marga. Tumikim siya para makuha ang atensyon ng lalaki. Pakiramdam niya daan-daang voltahe ng kuryente ang dumadaloy sa kanyang sistema nang sandaling maamoy ang pabango ng asawa. Pwede ba tigil-tigilan mo ako, Trevor? Kagabi ko pa napapansin ang pagiging clingy mo. Paghihimutok niya, saka pinaikot ang pasta sa tinidor niya, saka sinubo. Why? You're still not aware that I'm a clingy person, wife? Kinuha ng lalaki ang kamay sa kabanayad na hinalikan yon. Whenever I needed him the most, he was always there for me. Yet, I wasn't able to do the same thing for him. Bulong ni Marga sa sarili at di sinagot ang tanong ng asawa. I hope you're aware too that I was just using you for revenge. Ginagamit na kita para makuha ang hustisya na pinagkait sa akin. Tumalikod siya at hindi na pinansin ang pagtawag ng lalaki. Nakaharap si Marga sa malaking salamin sa loob ng banyo. Nakabalumbon ang kanyang buhok sa puting tuwalya. Katatapos niya lang maligo. Pagkatapos na nangyari kanina, kailangan niya ng malamig na tubig para mahimasmasan ang kanyang buong pagkatao. Margaret Araneta Salvacion Borromeo. Sambit niya habang sinusuklay ang basang buhok. Mrs. Margaret Salvacion Borromeo. Napalitan na ang kanyang pangalan na buong buhay niyang dinala. Ganun lang kadali, no? Napakadaling palitan ng pangalan. Pero ang paninindigan para sa kanya, yun ang pinakamahirap na gawin. She married him for revenge. Ginamit niya lang ang lalaki pero hindi niya maintindihan ang sarili. Kung bakit sa tuwing magkasama sila ni Trevor, hindi niya maiwasang sumaya. Nababaliw ka na, Marga. You're not in love with him. Sambit niya at mabilis na umalis ng banyo. Tumambad sa kanyang harapan ng asawang payapang natutulog sa kanilang malaking kama. You will not sleep on the bed, Trevor? Tumingin sa kanya ang lalaki. Mukhang antok na antok dahil nakapikit na ang mga mata nito. Kung ako sa'yo, sa sahig ka nalang matulog, misis. Malikot ako matulog. Baka mapano ka pa, hindi kasalanan ko pa. Baka matadyakan lang kita. Dahil sa kasarapan ko sa tulog. Hindi niya maiwasang mainis. Dahil sa loob ng 2 taon nila bilang mag-asawa, ngayon lang nagpumilit ang lalaki na matulog sa kama katabi niya. Kung ano man ang dahilan, hindi niya na rin alam. Tumabi siya sa lalaki at bahagyang naamoy ang pabango nito. Nanuot yon sa ilong niya. I know what you're doing, mister. Binabalaan kita, hindi ka makakaisa sa akin ngayong gabi. Sa kama ako matutulog sa sahig ka, and that is final. Tinalikuran na rin niya ang lalaki. Sorry ka na lang, pero hindi mo ako mapapatulog sa sahig. Bahala ka. Naramdaman ni Marga na gumalaw ang kama. Ilang sandali pa. Nagulantang na siya nang maramdaman ang pagdikit ng katawan nito sa likod niya. Napabalikwa siya ng bangon. Nakatalikod pa rin sa kanya ang lalaki. Ang likod nito ang dumikit sa kanya. Nilingon siya nito. Oops, naistorbo ko ba ang pagtulog mo, misis? Nakatulog na kasi ako. Ang tukmol na may pagkakumag talagang sinusubukan ng pasensya niya. Bumalik si Marga sa kama at nakipag-agawan sa mas malaking espasyo doon. Umurong siya ng umurong at balak niya sanang ihulog na lang si Trevor sa kama. Ngunit hindi niya inaasahan na gaganti rin ang lalaki sa kanya. At dahil mas malakas ito, nagawa siya nito itulak hanggang sa gilid ng parte ng kama. Mahuhulog na siya. Sinipa niya ang asawa, pero mukhang mali ang kanyang ginawa dahil kinagat siya sa paa at mabilis siyang tinulak hanggang sa tuluyan siyang mahulog sa kama. Aray! Nagpagulong-gulong si Marga sa carpeted floor para maibsan ang naramdamang sakit sa pagkakabagsak sa sahig. Nang makabalik siya sa kama,
Gwapong mukha ni Trevor ang bumungad sa kanya at mukhang nag-e-enjoy pa ang humag sa nangyayari. You want more ba, Mrs. Ko? Che! Good night then, Mrs. Saad nito saka bumalik sa pagkakatulog. Napabuntong hininga siya at walang nagawa kundi humiga sa sahig. Nakatulala lang siya at nakatingin sa kisame. Iniisip niya sa mga oras na yon kung ano susunod na hakbang na gagawin niya. Pumikit siya at hindi napansin ang asawa. Pero bago pa man siya tuluyang lunurin ng kaantukan, naramdaman niya ang pag-angat niya sa ere. Saglit niya rin naamoy ang pabango nito. Masaya ako na masaya ka, Marga. Lahat gagawin ko para lang hindi mawala ang ngiti sa labi mo. Saad nito, sa kamarahang hinalikan ng noo ng asawa. Napabalikwas siya ng bangon nang biglang magring ng malakas ang kanyang cellphone. Hello, who's this? Tanong niya sa kabilang linya gamit ang antok na boses niya. Nakayaka pa rin siya sa asawa kaya mas lalo niyang hinigit ang katawan nito upang yakapin ng mas mahigpit. This is your father, Trevor. Gusto ko lang malaman mo na ang taong kasama mo ngayon, ang taong pinakasalan mo ay ang anak ng dating kaaway ko. Ginagamit ka lang niya para paghigantihan ako. You always use your emotions, Trevor, because you don't think. Naisahan ka lang ng babaeng yan. Now get out to your mansion at nasa labas ako. Mahabang litanya ng kanyang ama at mabilis na pumunta sa balkonahe para kumpirmahin kung naroon nga ba ito. Kinuha niya ang bathrobe na nasa paanan ng kama at mabilis na tumakbo palabas ng mansyon at doon naabutan ng ama. Nahihibang ka na ba, Dad? Kahit kailan di magagawa sa akin ni Marga yon. You're hallucinating things. Napaparaning ka na naman kapag nasa hasyenda ka. Bungad na saad niya pero isang malakas na sampal ang binigay sa kanya ng kanyang ama. Di pa ako baliw. Kaya don't you dare na pagsabihan ako ng kung ano-ano. Ang babaeng pinakasalan mo ay anak ng taong pinatay ko dati. Why did I kill them? Dahil isa silang malaking tinik sa lalamunan ko. Yang mga salvasyon. Tayo dapat ang nasa tuktok ng karangyaan. Pero anong ginawa nila? Sinaktan nila ako. Pinaasa. At hindi ako tuto kaya umayos ka, Trevor. Isa siyang salvasyon. Middle name niya lang ang Araneta. Para hindi ako magtaka. She's clever. Mautak ang babaeng yun. I want you to pretend that you don't know this thing. Hindi pa niya alam na alam ko na ang lahat ng mga plano niya. Dahil hawak ng mga tauhan ko ang kaibigan niya si Janine kaya pakiusap lang anak. Sumunod ka sa akin kung gusto mo pa mabuhay. Make her fall in love with you. Pagkatapos nun iwanan mo na lang siya. Habang nasa balkonahe, nakakuyom ang kamao ni Marga habang tahimik na nagmamasid sa mag-ama. Hayop ka, Baltasar. Subukan mo lang saktan ng kaibigan ko. Makikita mo talagang kung sinong pinangka mo. Wika niya sa sarili at mabilis na bumalik sa higaan nang mapansin na pabalik na sa loob ng mansyon ng asawa. Nagkunwari siyang natutulog at ilang saglit pa bumukas ang pinto at tumabi sa kanya ang asawa at niyakap siya ng mahigpit na para bang walang nangyari. Sorry, Margaret. Narinig niyang wika ng lalaki sa tabi niya pero hindi siya kumibo. Ilang saglit pa pumikit siya at naramdaman ang pagtulo ng mga luha sa kanyang pisngi. Bigla siyang niyaya ni Trevor na pumunta sa La Union para makapag-relax. Kaya mabilis siyang pumayag sa gusto ng lalaki. Gusto mo ba mag-relax muna tayo sa dagat? Tanong sa kanya ni Trevor. Nasa isang bahay sila ngayon sa San Juan, La Union. Doon nila gustong manirahan pansamantala dahil sa mga malalakas na ulan, kidlat, hulog ng La Union na gustong-gusto naman ng babae. Masarap din ang pinagsamang Red Horse at bagnet sa lugar na yon. Game. Basta order tayo ng bagnet ha. Kinuha nito ang purse at sinuot ang tsinelas at agad niyaya ang lalaki palabas ng silid. What's bagnet? Di pa ako nakakain dyan. Ngumiti siya dahil doon. Akong bahala sa'yo.
Saka masarap yun. Masarap yung bagnet. Sumigaw naman si Marga habang tinatahak ang daan papuntang dalampasigan. Paulit-ulit itong sinisigaw ang salitang bagnet. Oo naman, promise, masarap. Kaya halika na, tikman na natin, and to taste is to believe. Wala nang nagawa si Trevor at hinayaan ito, nakalad ka rin siya. Papasok sa isang maliit na karinderya. 3 bagnet rice bowl nga po at 1 litro ng Coke. Tumingin muna sa paligid si Trevor. Bago siya sinaway. Anong litro ng Coke? Stop with that, magtubig ka. Ayoko. Gusto kong mag-Coke dito. Ayoko ng tubig, please lang. Huwag mo akong pilitin. Umiling-iling na lamang sa kanyang lalaki. Ilang saglit pa, hinintay nila ang kanilang order. Panay tawanan at biruan lang ang kanilang nagawa hanggang sa dumating ang kanilang order. Bakit 3 yan? May kasama ba tayo hindi ko nakikita? Para sa iyong isa. Akin yung 2. Ano naman kung 2 yung akin? Hindi naman ako magmumukha matakaw, no? Tumawa na lang saglit ang lalaki sa kanya. At ilang saglit pa, sabay nilang nilantakan ng putaheng nakahain sa kanilang harapan. Hindi sinasadyang napatingin sa kanya ang lalaki na nakapagpatigil sa kanya sa pagkain. Bakit? May dumi ba ako sa bibig? Tanong niya rito, habang pinipilit na punasan ng sariling bibig gamit ang kanyang daliri. Pero tinabig yun ng kanyang asawa. Ginamit ito ang sariling daliri at kinuhang nakakalat na sauce sa kanyang bibig. Naistatwa siya sa paraan ng pagpahid nito. Umaplos pa sa kanyang labi ang daliri nito na naghatid ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Ako na! Kinuha niya ang table napkin. Siya na mismo ang nagpuna sa kanyang sarili. I know you can, but let me do it. Tila ba may humaplos sa kanyang dibdib sa mga salitang binitiwan ni Trevor. Maginoo ito, medyo bastos nga lang minsan sa paraan ng pagtitig sa kanya. Para siyang nalalason, parang tumitigil ang kanyang mundo. Titig na para siyang inaangkin. Thank you. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Tanging tunog lang ng kubyertos ang siyang maririnig ng basagin ni Trevor ang katahimikan na yon. Manonood ako ng sunset mamaya sa dalampasigan. Gusto mong sumama? We can drink buko juice if you want. Pagyayaya nito sa katinawag ang tindera bago binigay dito ang black card. Naku sir, di po kami tumatanggap niyan. Wala po ba kayong cash? Tanong sa kanya ng tindera at napasimangot naman ng lalaki dahil tanging credit cards, ATM at ang kanyang black card lang ang kanyang nadala. Ngumiti siya dahil doon. Ito na lang po. Keep the change na lang po. Ang sarap talaga ng bagnet. Inilahad niya sa tindera ang bagong withdraw na 1,000. Ilang oras na pagsasama at tawanan habang nakaupo sa puting buhangin. Nanonood sila ng mga surfers habang ang kanyang ulo ay nasa balikat ng asawa. Hanggang sa tuluyan ng lumubog ang araw. Nasaksihan nilang dalawa ang paghalik nito sa karagatan. Nag-iba na rin ang kulay ng kalangitan, pinagsamang pula at dalandan na may konting asul. Hindi nila maiwasang mabighani ang tinatanaw na dapit hapon. Alam ko ang katotohanan, Trevor. Pero I want to tell you, hindi ikaw ang totoong anak ni Don Baltasar. Dahil kagaya ko rin. Pinatay rin ng mga totoo mong magulang. Kinuha ka ni Baltasar para kupkupin na parang anak. Saad ng babae na siyang dahilan para mapatingin sa kanya ang asawa. Anong sinasabi mo? Isang NBA agent si Janine, kaya alam niya lahat ng yon. Tama ka, pinakasalan kita para sa paghihiganti. A marriage for revenge. A revenge for me, a revenge for you. Hindi ko alam na sa pagpapanggap na yon, mahuhulog ang loob ko sa'yo. Napakuyom naman ang kamao ni Trevor. Gulat siya sa sinabi ng babae.
Pero asawa niya ito at mukhang hindi ito nagsisinungaling. Namuo ang galit sa kanyang sistema. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Alam niyang demonyo ang kanyang ama. Amang kanyang kinalakihan. Demonyo talaga ang lalaking yan. Pinalaki niya ako. Para saan? Galit na galit siya. Hindi niya na alam kung saan babaling. Pinalaki ka niya para makuha niya ang pera ng mga magulang mo. Saad naman ng babae. Bumalik ka sa mansyon niyo at magpanggap na nasaktan mo ako. Mas mabuting sabihin mo na namatay ako sa cardiac arrest o kahit ano. Saka matignan ang kanyang reaksyon. Provoke him, Trev. Wika ng babae. Saka mabilis na tinapik ang balikat ng asawa. Bumalik na hasyenda si Trevor sa poblasyon ng mga Borromeo. At doon niya naabutan ng kanyang ama na hawak-hawak ang kaibigan ni Marga na si Janine. Tahimik ang babae habang sinasampal ito ng kanyang kinalakihang ama. I killed her dad. Wala na kayo iisipin pa dahil ginawa ko na ang gusto niyo. Seryosong wika niya habang nakatago sa kanyang likuran ang nakakuyom na kamao. E di mabuti. Ang dali mo talagang paikutin, anak ko. Oops. Hindi pala kita anak, Trevor. Magpasalamat ka na lang sa akin. At binuhay at binihisan ko ang isang kagaya mo. Wika ni Baltasar at mabilis na tumawa ng malakas. Pakasalan mo si Janine bukas na bukas. Sayang ang babaeng to. Kundi mo rin naman papakinabangan. Wika ng kanyang ama at mabilis na tinulak ang babae sa kanya. She's alive. Don't worry. I will take care of you, Janine. Bulong niya sa kaibigan ng asawa, kaya tipid nang umiti ito sa kanya. Alam niyang maaasahan niya sa lahat ng bagay ang babae. Pero alam din niyang kaya niyang gawin ang lahat, alang-alang sa babaeng minamahal niya. Inutusan niya si Manang Laura na papasukin sa kanyang kwarto si Janine at kaagad na kinuha ang cellphone para mag-type ng message sa asawa. At nang mag-send yon, agad niya ring dinilit para walang maiwang bakas na makikita ang kanyang ama. Sumunod din siya sa silid. Napansin niya ang malawak ng ngiti ni Janine. I don't know. Ba't ka pinakasalan ni Marga? Dahil wala yun sa plano namin. Pina-atras ko siya. Nung malaman ko hindi ka tunay na Borromeo. Dahil dumadaloy sa dugo at kalamnan mo. Dugo ng mga taong inosente na pinatay ng hayop na Baltasar na yon. Wika ni Janine. She loves you, Trevor. Kaya sana dumating na ang araw na matapos ang lahat ng ito para tuluyan na kayo magsama. Wika ni Janine sa kanya. Lumabas si Trevor sa kwarto at halos mabaliw siya sa nalaman. Sunod-sunod ang impormasyong dumating sa kanya. At ang lalaking inakala niyang ama, hindi niya inaasahang isang tao na walang konsensya pala at halangang kaluluwa. Samantala, pumasok naman sa kumpanya si Marga habang abala sa pagbabasa ng dokumento nang biglang pumasok si Millicent para ibigay sa kanya ang cellphone. May message po kayo galing kay Sir Trevor, Miss Marga. Wika ng babae sa kanya at mabilis niya yung kinuha. Hindi ako aware na mahilig ka pala sa paraan na ganito, Trevor. Wika niya at mabilis na lumabas ng opisina. I'll be back after 3 days, Mel. Just make sure. Magiging maayos ang lahat pagbalik ko. And just cancel all my appointments. Mabilis siyang lumabas ng building at pinaandar ang makina ng sasakyan pabalik ng poblasyon ng mga Borromeo. At ilang oras pa lumipas, tumambad sa kanya ang galit na aura ni Baltasar. Akala ko ba patay ka na? Ba't buhay na buhay ka pang babae ka? Akala ko napatay ko na lahat ng kalaban pero hindi pa pala. Isa kang malaking tinik sa lalamunan ko kagaya ng mga magulang mo.
Mabilis niyang kinuha ang isang baril at tinutok yun sa matanda. Kaya ba pinatay mo sila? Dahil you can't be like them? Dahil ba mas naging malakas sa larangan ng negosyo ang mga magulang ko kaya sinaktan mo sila? You get rid of them. Pinagkaitan mo ng masayang pamilya ang batang kagaya namin ni Trevor. Hayok ka sa pera. Mabilis niyang binaril sa tuhod ang matanda. Umiyaw ito sa sakit at napahiga sa sahig. Ilang saglit pa, dumating na rin sa wakas sa mga pulis na tinawag ni Trevor. Bumaba naman galing sa isang kotse ang kaibigan niyang si Janine na may bandage na pisngi at kaliwang braso. Hindi pa tayo tapos, Trevor at Marga. Babalik ako sa inyo. Tandaan niyo ang araw na to. Hindi na nila pinansin ang baliw na lalaki. Ilang saglit pa, naramdaman niya ang pagkalmot sa kanya ng pusa. Ang pusang inampo nila, kinuha niya yon at niyakap. At kinarga na para bang isang sanggol. Nakamit mo na, hostisya, na nararapat sa iyo, Marga. Proud ako palagi sa iyo. Wika ni Janine. Kaya mabilis niyang niyakap ang kaibigan. Hindi ko magagawa lahat ng to kung wala ang tulong mo, Janine. You know that I owe you for everything. Saad naman niya. Tumango sa kanya si Janine. Naghihintay si Trevor sa'yo. Give him a chance. Alam kong mahal ka rin ng isang yon at alam kong mahal mo rin siya. Napatingin siya sa lalaki na ngayon naghihintay sa kanya. Tahimik habang mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanya. Alam niyang tapos na ang lahat. Tapos na nga ba? O panibagong simula para sa kanila? Ilang araw ang lumipas simula ng pangyayaring iyon. Simula nung malaman ng katotohanan. Natutunan din nila kung ano ang gusto ng isa't isa. At sino nga pa mag-aakala na talagang magkakasundo silang dalawa? Kung sa bagay, siya ang malakas na bagyo. Ngunit siya pa rin ang tahanan nito. At kanlungan, sa tuwing malakas ang hagupit ng buhay sa kanila. So anong balak mo? Saang simbahan mo ba gustong pakasalan niyang babaeng mahal mo, Trevor? Tanong naman ni Nathaniel Borromeo sa kanya. Bumalik sa Pilipinas ang pinsan niya nang mabalitaan na nangyari. Agad niya ikinuwento dito ang lahat na nangyari. Humingi din siya ng payo kung anong gagawin niya. Nang sa gayon maging maayos na sila. Ng babaeng kanyang asawa. Hindi niya alam kung ano uunahin. Gusto niyang baguhin ang lahat, gusto niyang magsimula sa umpisa. Ang proposal ba? O ang patuloy na panliligaw dito? Feeling niya hindi sila dumaan sa pagiging mag-girlfriend at boyfriend. Kaya mas minabuti niyang ligawan muna ang babae ulit. Di ko pa alam sa ngayon. Anyway, may alam ko bang flower shop? Kung saan nagbebenta ng puting tulips? Mahinahong tanong niya kay Nathaniel at ilang saglit pa, pumasok sa loob ng opisina niya si Janine. Matapos ang pangyayaring yon, naging kaibigan niya rin ang babae. Naging kasundo niya rin sa ibang bagay ang kaibigan ng kanyang asawa. Well, my cousin owns a flower shop. Ibibigay ko mamaya sa iyo ang contact number niya. Saka, if you will order, just mention my name so you can have some discount. Malakas na tumawa ang lalaki. Ano ba tingin mo sa akin, Janine? Kuripot? Of course not. Saka kaya kong bilhin ng flower shop just for her and for her favorite flowers. Matapos makulong ni Baltasar Borromeo, napunta lahat ng kayamanan nito sa kanya, pati ang poblasyon at ilang negosyo sa labas ng bansa. Nalaman din niyang mayayaman ang tunay niyang magulang, kaya napunta sa kanya ang ari-arian at kayamanan ng mga ito. Napansin niya ang marahas na paghaplos si Janine sa braso nito na parang asar na asar. What are you doing? Parang kang siraulo. Masyado ka kasing matamis eh. Ako nilalanggam sa sobrang tamis. Pang-aasar ni Janine sa kanya. Ewan ko sa'yo. Huwag ka sana magka-boyfriend.
Sinamaan siya nito ng tingin. Trevor, bawiin mo. Pag yan nagkatotoo, sayang ang lahi ko. Tumikim naman sa isang tabi si Nathan. Andito naman ako para sa'yo, Janine. I can take care of you. Sa kabilang dako naman, abala sa pag-encode si Marga. Nang mapansin si Millicent na may bitbit na malaking bouquet. Nakangisi ito habang nakatingin sa kanya. May nagpapabigay sa'yo. Nasa card yung name. Ikaw, Ma'am Marga, ah. Galing na naman sa asawa mo. Malisyosang tinignan ni Millie ang hawak na bouquet. Akin na nga yan. Malamang galing yan kay Trevor. Ikaw talaga, Millie. Ano akala mo sa kanlalakero? Tumawa naman ito. At tuwang-tuwa siya nang makita ang tulips na bulaklak sa kanyang harapan. It was her favorite flower. For her, it symbolizes pure love and peace. Isang banayad ng ngiti ang umusbong sa kanyang labi. Nang makitang galing yon kay Trevor, galing sa kanyang asawa. Ilang sandali pa natigil si Millicent kakaasar sa kanya. Tumahimik ang buong paligid. Noon niya lamang napansin na papasok ang lalaki na may bitbit na teddy bear at dalawang malalaking bouquet pa. Nakasunod sa likod nito si Janine na may bitbit na mga bilao. Anong meron? Papakasalan na ba ako ni Sir Trevor? Mapang-asar na saad ni Millie at tuwang-tuwa na inaasar siya. Ano ka ba naman, Millie? Tumigil ka nga dyan sa kakapantasya mo kay Sir. Wala kang chance doon, kahit konti. Wika ni Ismael, isang empleyado na nanliligaw kay Millie. Sinamaan naman ito ng tingin ng kanyang sekretarya. Pero agad ding natigil ang kanilang asaran nang makitang lumabas sa opisina ni Trevor ang kaibigan niya. Janine looked sophisticated with her corporate attire. Malamang, isa itong dating NBA agent. Sumisigaw ang kapangyarihan at karangyaan. Well, para sa kaalaman niyong lahat, may importanteng sasabihin si Sir Trevor Borromeo. Halos hindi na marinig ni Marga ang nangyayari sa paligid niya dahil sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. At alam niyang kinakabahan siya dahil may ibang plano si Trevor. Hinintay niyang hindi nakatingin sa kanya si Janine, saka nagmamadaling lumabas ng opisina. Agad siya nagtungo sa rooftop at hinayaan ang sarili na huminga at pagmasdan ng naglalakihang building. What are you doing here, Marga? Dapat nasa loob ka, kumain ka na rin. Magagalit si Trevor kapag di ka kumain. Napairap naman siya dito. Hindi ko alam na kayo na palang best friends. Hindi ko alam yun. Kung ano-ano talaga iniisip mo, Marga. Ipapahangin lang ako, Janine. Saka hindi ako pinapansin ni Trevor. Pero kung ano-anong ginagawa niya, hindi niya ako pinapansin in person. Pero nagpapapansin siya sa ginagawa niya. May nagawa ba ako sa kanya? Lantern. Wala sa isip na sabi ni Janine kaya kumunot ang kanyang noo. Nahihibang ka na ba? Ano bang pinagsasabi mo? Naglalabas ako ng sama ng loob dito tas lantern ang sasabihin mo sa akin? Pero may tinuro si Janine. Kaya agad niya ito sinundan ng tingin at doon niya napansin ang paper lanterns na lumilipad sa kalangitan. Kitang-kita ang ganda ng mga ito against the night sky. Nagbibigay kulay sa madilim na kapaligiran. Saan galing yan? Turo niya sa mga lanterns na lumilipad. Nawala sa tabi niya si Janine, kaya nagtaka siya. Niyugyug naman siya ni Millicent. Matalim siyang tumingin dito. Pareho silang namangha. Sa mga sumunod na nangyari, dahil tumabi ang mga tao roon at bumuo ng letra na Margaret Salvacion. Yun na nakalagay sa mga taong may hawak na papel at ganoon din ang mga lantern sa kalangitan. Bigla namang nag-form ang mga yun ng Will You Marry Me na letters.
Doon na bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Nang makita niya sa wakas si Trevor na naglalakad palapit sa kanya, tila ba nag-slow-mo ang lahat. Bumalik sa kanya lahat ng hirap na pinagdaanan nila, lahat ng sakripisyo, lahat ng galit, sakit, lungkot, saya. At sa wakas na makamit nila ang kapayapaan sa kanilang puso. Pagkalapit sa kanya ni Trevor, bigla itong lumuhod. "Will you marry me, Margaret?" Napahiyaw naman ang mga tauhan niya. Si Millicent naman, nahimatay pa, at sinalo ng maliligaw nitong si Ismael. Yes! Yes, Trevor! Ngumiti si Trevor. Pero, napansin naman ni Margaret na namumula ang mata nito. Mukhang pinipigilan ng sariling umiyak. "I love you, Margaret. I love you so much." "I love you too." At nang gabing yon, sa harap ng mga tao na malapit sa kanilang buhay, pinagsaluhan nila ang mainit na halik. Kasabay ng pagbubukas ng panibagong pahina sa kanilang buhay. Nang makabalik sila sa mansyon, naabutan naman nilang nagtatalo si Janine at Nathaniel, na nauna pa sa kanilang dumating doon. Para kayong aso't pusa. "Yang kaibigan mo kasi, Marga. Pagsabihan mo nga na itikom yung bibig niya. Tumakas tuloy yung kadate ko kung ano-ano sinasabi ng babaeng yan." "Bakit? Totoo naman ah. Kung ano-ano yung sinasabi mo. Tsaka, talaga hindi ka pagkakatiwalaan ng kadate mo. Ang pangit mo kaya." Pang-aasar naman ni Janine kay Nathaniel. Napailing na lang silang dalawa habang pinapanood ang dalawa sa pagtatalo ng mga ito. Pagkalipas ng 2 taon, sa wakas, tumigil na rin sa pagtatrabaho si Marga at inilaan ang kaniyang oras at atensyon sa kanyang asawa at mga anak. Biniyayaan sila ni Trevor ng 2 magaganda at makukulit na bata, si Heaven at Kisses. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, puro kalokohan ang ginagawa ng kanyang mga anak kahit babae pa ang mga ito. Ngunit mahal na mahal niya ang kanyang mga anak, lalong-lalo na si Trevor. At kapag pinagmamasdan niya ang mga ito, isang ngiti ang sumisilay sa kanyang labi, lalo na nang mapagtanto ang isang bagay. Ang dating babae na gusto lang na makuha ang hustisya, ngayon may malarosas ng buhay. And who would have thought that in a blink of an eye, a marriage for revenge would turn into a marriage for a lifetime. The end.